mas marami pa rin ang nanghihinayang at nagsisisi ngayong Semana Santa at sa pagkabuhay, okay, ng mga Pilipino dito sa abroad kaysa sa talagang nagsisi. Ang tinutukoy ko po ay laban sa korupsyon o tungkol sa nangyari sa ating bayan na bilyon-bilyon, daang bilyon, trilyon ang nawalang pera mula sa kamay ng mga corrupt government official sa executive department at mga legislator, contractor dahil sa ghost project, flood control at iba pang infrastructure na programa ng gobyerno. Kaya ko sinasabi ito dahil kakaunti pa ang nakukulong eh. Mabibilang lang natin sa daliri natin ang mga nakulong na mga engineer at politiko. Okay? Pero pati kontraktor pailan-ilan pa rin. Diba? So kakaunti yung nagsisi, pero hindi ko sinabing sila guilty na. Kasi hindi ka naman magsusurrender, hindi ka naman kakasuhan kung walang probable cause ang mga otoridad. In other words, sa level ng prosecution team, minakita silang ebidensya, kaya kinasuhan, kaya pinakulong sa korte, ng korte. Hindi ko sinabing guilty na sila. Kakaunti pa yung posibleng naghihirap sa kulungan, or nagsisi kung bakit sila nakulong dahil sa graft and corruption. Pero mas marami ang nanghihinayang, nagagalit, until now. Kasi yun po yung mga Pilipino may-ari ng pera na patuloy na nananawagan sa gobyerno ni Pangulong Marcos bigyan ng katarungan at katotohanan. Ibalik at kumpiskahin ang iligal na yaman ng mga government official, elected, appointed, at mga private contractor. Mas marami yun. Kasi ang complainant sa graft and corruption, lahat ng mamamayang Pilipino ang may-ari ng pera, kaya yun ang biktima. Yun ang nanghihinayang at naghahanap ng katotohanan. Yung mga under investigation, na kung sino-sino diyang mga politiko sa Senado at Kongreso at mga dating taga-gobyerno, masaya pa rin hanggang ngayon. Pero yung mga nahuli na, nakakulong na, dahil sa kaso, posibleng yan ang nagsisisi. Pero talagang kakaunti yun. Sayang. Ang taas ng expectation ng taong bayang maraming maipakukulong ang ating gobyerno. Dahil sa kanila rin sinabi, papanagutin at kukumpiskahin ang pera ng bayan. Pero kakaunti pa rin po. Katunayan, ang lumalabas na balita ngayon mula sa Department of Justice bago nag-Holy Week, mga 600 million lang ang na-recover dahil isinurrender na pera. Yan na Engineer Alcantara, Engineer Bernardo, at isa pang engineer at isang kontraktor. Baryang-barya lang po yung 600 million kumpara sa 1.7 trillion or daan-daang bilyon ang nawala sa graft and corruption. Baryang-barya ang 600 million. Hindi yun pwedeng ipagmalaki. Kung hindi pa nag-voluntaring mag-surrender, hindi makukuha ng gobyerno. Pasintabi na ganong kahina ang ating mga kinaukulan sa pamahalaan. Kung hindi nag-surrender yung mga engineer, wala silang makukuha. Di ba? Yun eh. Mag-iisang taon na tayo sa July. Kasi July 28, 2025, in-expose ng Pangulo sa State of the Nation Address ang korupsyon. Sinabi nga niyang, mahiya naman kayo. Pero dapat ang kasunod nun ipakukulong ko kayo lahat. Hindi naman niya ginawa. Hindi niya sinabi yung, mahiya naman kayo, ipakukulong ko kayo lahat. Ang sinabi lang niya, mahiya kayo. Papangalanan ko lahat at ihahayag ko sa taong bayan kung sino ang sangkot sa korupsyon. Yun lang ang sinabi. At yun nga lang ang ginawa. Kaya pala hindi niya sinabi sa SONA na ipakukulong ko kayo kasi hindi naman pala gagawin. Pasintabi na. Hanggang ngayon.
Kasi kung sinabi ng Pangulo dun sa SONA noong nakaraang taon na kanyang ipakukulong ang lahat at kukumpiskahin ang lahat, abay dapat nangyari. Kaya naman pala hindi nangyari kasi hindi sinabi. Di ba? Yan. So may mga butas. Umasa tayo at natuwa doon sa sinabi ng Pangulo na may korupsyon at kanyang papangalanan. Yung pala hanggang doon lang. Totoo yung nangyari. At tinupad yung sinabi. Pinangalanan at inexpose ang katiwalian. Pero yung pag-aresto, pagpapakulong, wala pa. Ilan lang na hindi pa kilalang engineer. Meron lang isang politiko pero yun naman ay dating politiko, senador. Bong Revilla. Yun lang. Si Saldico na mamayagpag pa sa abroad. At kung sino-sino pa dyan. Yung sinasabing 12 o 8 kontraktor, malaya pa rin hanggang ngayon. 3 o 4 na senador hanggang ngayon, malaya pa rin. Pinapasweldo pa rin natin sila. Yun ang masakit. Di ba? Yan lang, ginajustify ko lang na kakaunti ang nagsisi dahil kakaunti ang pinakulong. Mas marami ang nanghihinayang, nagsisisi, at nawawalan ng pag-asa. Dahil hindi pa nabibigyan ng katarungan ang mga Pilipinong may-ari ng pera. Yun lang yan. Kayo mga tagang Malacanang, magising kayo, hindi ito batikos. Real talk lang ito. Sarili kong interpretation at opinion ng aking mga topic sa lahat ng oras sa aking mga channel. Mike Abby Opinions at itong MA Pinoy TV kasi kailangan po nating sabihin ito. Para sa akin, ang balita pare-parehas lang. Pero yung kung ano ang nasa likod ng balita, ano ang katotohanan, yan ang mahalaga sa akin. Kahit na ako'y nasa radyo at telebisyon pa ganon. Hindi basta ako nagbabalita, tinatalakay ko kung saan at bakit nangyari yung balita, ano ang motibo nito at ano ang epekto sa tao. Ito yung nangyari. Kahit pa paano, tama yung ginawa ng Pangulong i-expose ito. Pero kulang na kulang ang galaw para papanagutin ang mga abusado, umabuso sa kapangyarihan at salapi ng bayan. Yun ang dapat i-adjust ng Pangulo kung gusto niya na maiwan niya ang isang legacy na talagang matindi sa kanyang administrasyon bago siya bumaba sa 2028. Yung maipakulong niya ang lahat ng nagdakaw sa pera ng bayan. Pero kung tingi-tingi lang, mas mangingibabaw ang siguro'y napolitika lang o merong pinagtakpan. Yun ang masakit. Pag naisip ng taong bayan, alam ko ngayon may nag-iisip ng ganyan, yung anti-Marcos. Ang tingin nila, may pinagtakpan, merong iniipit lang. Nako, sila lang ang nag-iisip niyan. Pero sana hindi mag-isip ang majority ng Pilipino. Pero para hindi mapag-isipan ng ganon, ipakita mo, Mr. President, totoo ang laban mo at yung totoong political will, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Dapat hindi salita lang, Sir, Mr. President. Dahil maraming nag-aabang ng katotohanan. Please like and share.